Isang mapagpalat mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po inyong lingkod, Tagapanood TV. O eto na nga mga tagapanood, alam niyo po ba na hindi na nakapagpigil itong administrasyon ni Marcos at ng mga pinklawan, dilawan na yan. At eto na, pinakita na nila ang totoo nilang kulay. Sanib pwersa na sila. Yung dating magkagalit, ngayon magsasanib pwersa na para lang pataubin ang mga Duterte. Yes, you heard right mga tagapanood, dahil nga po si Senator Amy Marcos kumalas na sa kanilang bagong alyansa. Ganun din po si Camille Villar mga tagapanood, na tila aalis na rin daw. Kaya eto na, magsasanib pwersa na sila. At binabalita po ngayon na parang si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan ang papalit doon sa bakanting pwesto, yung sa dalawang nawala mga tagapanood. Ang tindi mga tagapanood, yung dalawang grabe kung magbangayan, ngayon magkakampi na. Kaya pala tila nananahimik yung mga pinklawan na yan, lalong-lalo ng mga pambato nila against dito sa issue ng illegal na pag-aresto kay Tatay Digong Duterte. Para makinabang din pala sila. Eto na yung sanib pwersa na sila mga tagapanood. Well, hindi nila kayang kampihan si Pangulong Duterte dahil alam naman nila na siyempre kalaban talaga nila, nagpatibag sa kanila mga tagapanood Diba, kahit alam na nila sa kanilang mga sarili na maling-mali ang pag-aresto doon kay Tatay Digong Duterte, pero nananahimik sila kasi wala sila, labas sila mga tagapanood. Pero pagkampihan, kaya na, gana sila. Kasi ang tingin po siguro nila dito mga tagapanood, pag nagkampi-kampihan sila, mananalo na sila. Tingin nila yung bilang nila sapat na sa dami ng mga sumusuporta sa kay Tatay Digong, sa mga Duterte mga tagapanood. Kaya wag na nating patagalin to at gawa na natin ng reaction video. Galing nga pala yung video na to mga tagapanood kay Chikadoro. Chikadoro mga tagapanood, at maganda po yung channel niya, bisitahin lang po. Kaya eto na, simulan na natin ang ating reaction video. Isinasaalang-alang umano ng alyansa para sa bagong Pilipinas na isama ang mga dating senador na sina Francis, Kiko, Pangilinan at Paulo Aquino IV sa senatorial lineup nito, at dapat ay nakipagpulong sa campaign manager ng partido at navotas Representative Tobias Chanco noong Martes, ayon sa source kaugnay daw sa naging usapan. Si Pangilinan, running mate ng nooy Vice-Presidente na si Leni Robredo sa 2022 elections, at si Aquino ay parehong kasama sa Liberal Party. Sinabi ng source na sina Pangilinan at Aquino ang papalit kay re-electionist Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Inanunsyo ni Marcos noong Miyerkules ang kanyang pag-alis sa alyansa habang wala pang pahayag si Villar. Sinabi ni Marcos, ang kapatid ng Pangulo, na umalis siya sa alyansa dahil sa hindi pagkakaunawaan niya sa mga kapwa niya kandidato, lalo na habang pinamumunuan niya ang investigasyon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Si Camille Villar, anak ni na Senator Cynthia Villar at dating Senator Manny Villar, kasama sina Pangilinan at Aquino, ay hindi nagbigay ng mga pahayag sa oras ng pag-post. So, malinaw dito na wala naman talagang uniteam, uniping talaga ang meron matagal na at hindi na nga ito maitago ngayon. Kaya naman si Kaki Pangilinan na anak ni Kiko Pangilinan ay sinisingil ng mga netizens dahil sa mga salita nitong binitiwan noon laban sa uniteam at kay Marcos Jr. Balik tanaw, I'm not going to have my president be named Marcos again. Sabi ng iba na we have to accept defeat daw, na hindi daw tayo marunong matalo. I think that the truth is, it's not just about this election anymore. I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. We all know what's right and wrong. If we are not here to stand up, if we are not here to fight, edi ano pa ginagawa natin dito sa Pinas, sabi ni Kaki Pangilinan noong May 10, 2022. So ang tanong ngayon, kainsuka na rin ba si Kaki Pangilinan? Ang issue na ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media ayon nga kay Flat Shake Eye. Team Sinusuka may invite Team Kain Suka to complete their slate. What about the feelings of Kaki? Let's wait and see. Ayon naman kay Tio Moreno ay, it's no longer 12-0, 11-0 now.
10:01 of these days. If the relative of the other woman in the slate continues to support PRRD, it will be 9-0. Then possibly 2 from the opposition will be added. Alyansa indeed, their clownery is getting more exciting. Ayon naman kay Sasut ay, tapos na po ang pagkukunwari. #Unipink. Pero, dahil mukhang nasunog ang alyansa sa pagpapapasok ng dalawang dilawan sa kanilang hanay kaya medyo bawi muna sila, ayon kasi sa ulat ay. Justin Navotas representative and Alyansa campaign manager Toby Chanco denied reports of a supposed meeting between Alyansa para sa Bagong Pilipinas and the Liberal Party. That's completely untrue. I haven't met with Bam Aquino and Kiko Pangilinan, he said, adding that the Alyansa slate remains solid and fully aligned with President Bongbong Marcos' agenda. Ang issue na ito ay binigyan naman ng komento ni Coco Locoy dahil aniya ay, so pag ganito may isang fake news dyan, di ba? Mainstream media, nakakarami na kayo. Pero syempre okay lang at walang issue sa gobyernong ito na ayaw kuno sa fake news. Sigaw ng EJK pero biglang nakalimutan ng mga kakamping at dilawan yung martial law victims na sinisigaw nila noon at binabato kay Bongbong, kasi pareho na sila ng objective. Yan, dyan po sila magaling mga tagapanood. Kapag yung binabalita is may kinalaman kay Tatay Digong Duterte na tumitira naman o pinapatamaan naman yung administrasyon ni Marcos, talagang sasabihin nila fake news yan. Siyempre may attack dog sila na walang ibang bukang bibig itong attack dog ng Malacanang kundi sa Duterte yan. Puro Duterte na lang po talaga mga tagapanood ang bukang bibig ng mga to. At eto ngayon, lumabas yung gantong balita na magkakampihan na ang kakamping at ang Marcos. So ano masasabi nila dito mga tagapanood? Kukontermahin ba nila to? Siyempre dahil nagkabistuhan na, i-deny ba nila to? O aaminin po nila ito mga tagapanood? Yun ang dapat natin abangan kasi marami ang nagsasabi, 'di ba? Maraming lumalabas na mga balita ngayon sa pagkalas nga ni Senator Amy Marcos sa kanilang alyansa at pagsunod daw ni Camille Villar na umalis din sa alyansa. Siyempre alam naman po natin na yung tatay niya na si Manny Villar kaibigan po, malapit po kay Tatay Digong Duterte. At siyempre hindi rin nila nagustuhan yung pag-aresto, yung illegal na pag-aresto kay Tatay Digong Duterte. So ano na ngayon ang magiging balak ng administrasyon? 'Di ba? Siyempre dahil kulang na, baka nga punan nila yung kawalan na yon. At hindi malayong kunin nga yung dalawang pambato naman ng kakampik na si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan. 'Di ba? Sila magkakampihan. Sila yung may mga agenda sa buhay sa gobyerno natin Kung ano man 'yan, sila lang po nakakaalam niyan mga tagapanood. 'Di ba? Sabi nga, sino-sino pa ba ang magkakampihan? Kundi yung magkakauri lamang. Iyon. Tuloy natin 'tong video mga tagapanood. Tuluyan ng tumiwalag si Senator Amy sa Bagong Pilipinas Alyansa. Actually, not surprised. Kasi parang ang nangyari naman ay at first naman talaga ay inanunsyo naman talaga ni Senator Amy na independent siya. Si Mr. President lang talaga ang namimilit na sumali si Senator Amy sa Bagong Pilipinas. At ang sabi pa ni Senator Amy, I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the Alyansa. As I have stated from the outset of the election period, I will continue to maintain my independence. Ang sabihin mo, Senator Amy, ayaw mong madamay sa mali-maling desisyon ng kapatid mo. Diba, imagine niyo mga lods, simula pa lang hindi na sila nagkakasundo. Matuto na tayo. And abangan natin si Camille Villar. Kasi hindi rin niya nagustuhan ang desisyon ni Mr. President or ng Marcos admin na isurrender si Tatay Digong sa ICC. What's your thoughts mga lods? Agay! Tapos na ang pagkukunwari. Basahin natin mga lods. Manila, Philippines, the Alyansa para sa Bagong Pilipinas is allegedly considering including former Senator Francis Kiko Pangilinan and Paulo Aquino IV into its
senatorial lineup and was supposed to have met with the party's campaign manager and Navotas Representative Tobias Chanko on Tuesday, according to a source private to the talks. Alianza in talks with liberal parties Pangilinan and Aquino. Wala na. Pansinin nyo mga lords, no? Itong kanilang alyansa, yung mga tao na nasa loob ng alyansa na to, paulit-ulit mga basura. Diba? Recycle. My God, wala kayo sa kalibre ng mga Duterte. Nako mga tagapanood, kahit pagsamasamahin pa yan, yung utak ni Marcos, nito Marcos Jr., yung utak nito ni Bam Aquino, yung utak nito ni Kiko Pangilinan, isama na nila si Ma'am Leni Robredo, hindi naman makakaarok o hindi makakatapat sa talino at utak ng mga Duterte, lalong-lalo na po kay Tatay Digong Duterte. Wala po silang panama dun. Sa galing na leader nun. Biruin mo, sige mga tagapanood, banggitin nyo, maghanap po kayo ng mga naging proyekto ng mga nasabi kong tao niyan. Mga tao na yan, nung nasabi ko. Si Aquino Jr., si Bam, si Kiko Pangilinan, di ba? Kung meron ba silang nagawang maganda sa bayan, meron ba silang napaunlad na lugar? Hindi po ba? Hindi kagaya ni Tatay Digong Duterte. Nakita nyo naman po yung Davao, mga tagapanood. Diba? Ang daming taga Davao. Panoorin niyo po yung channel ni Pips TV. Siya magpapatunay, taga Davao yan eh. Kung gaano kagulo, kung gaano kahirap yung lugar nila noon. Pero nung umupo ang mga Duterte sa Davao, tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang Davao, gaano kaunlad ang Davao. Hindi po ba ang ganda ng proyekto nila? Diba? Wala kang makikitang sanga-sangang kuryente. Yun sana pinakamaganda at hindi talaga magkakagulo-gulo, sasabit sa truck yung mga kuryente, yung kawad ng kuryente. May mga sesemplang na motor dahil may mga nakakalat na mga sa daanan. Di po ba mga tagapanood, napakaganda po tingnan ng Davao. Itong mga ito, ano ba nagawa nila? Puro issue ng corruption, meron sila. Ang layo-layo po kay Tatay Digong Duterte, mga tagapanood. Lagi lang po tatandaan ng mga pinklawan dyan at lalo na ng mga tansong talangka. Ito'y komento at opinion lamang. Wala pong personalan. At lagi nyo pong tatandaan, lalong-lalo na po sa mga taong talangka dyan at kasama ito, mga kakamping, na kahit anong gawin ninyo at kahit anong mangyari, Duterte pa rin hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po kayong mag-iingat.